Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. At if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so this is recently September 4, 2025. Okay, at sabi dito, Davao City identifies 265 flood risk zones. Sa city Okay, sa lugar to ng mga Duterte. Kasi bakit natin pinag-uusapan to? Kasi yung mga Duterte, pinagtatanggol nila yung kanilang flood control project daw, walang mintis, walang insertion, walang problema. Pag inuulan daw, huhupa agad. Actually, kung iisipin mo sa mga videos and pictures na lumalabas sa online, sa Facebook, actually, hindi totoo ang sinasabi nila. Why? Sabi dito, 265 flood risk zone. Okay? So, ang dami niyan. So, let's learn more. At galing ito sa Sunstar Davao. Okay? Let's go. And sabi dito, residents at Abayan Village in Calinaw, Davao City are being evacuated kasama ng police at other rescue auxiliaries. So simpleng ulan, binabahang ganitong lugar. 2023 yan. Pero this year, sabi ng City Engineers Office, CEO, has identified 265 flood-prone areas in Davao City, most of them in District 1. So kaninong distrito ata to? Yung District 1. So ano sa tingin nyo guys? Sino yan? Sinong congressman ang nasa District 1? Okay? Well, titingnan natin yan mamaya. So let's go down. Sabi dito ng CEO Officer in Charge, Attorney Janice Luis Esparcia, there are 140 sites in District 1, 69 in District 2, 56 in District 3. Base yan sa CDR-RMO. Okay? So, ang dami pala, di ba? At tapos punta tayo sa baba. Since 2022, the city government have funded 62 control and drainage projects worth 608.24 million, financed through annual development fund, okay, and supplemental budgets from 2023-2024. So sino yung congressman nung time na yon? Ano sa tingin nyo? Walang iba kundi si Davao Representative Paulo Duterte. Di ba? Okay. Tapos, 152 million, 25% sa District 2. Okay. Tapos, 117.31 sa District 3. Okay. So sabi dito, Infarsa also proposed creating a barangay canal bridge teams composed of 5 to 10 members. So kung sinabi ni Pulong na pag umulan, pag bumaha, mabilis naman siya huhupa. Pero bakit kailangan pang gumawa ng ganitong team, di ba? Okay? Kung okay naman yung Davao City, right? O sino yung may 51 billion na budget doon sa Davao? Walang iba kundi si Pulong, di ba? So, anong ginawa niya sa pera? O bakit yung District 1 ay binabaha pa rin hanggang ngayon? Ba? So guys, sa mga Duterte or DDS supporters 'yan, hindi niyo ba naisip kung bakit binabaha yung District 1? At kung sasabihin niya na walang problema yung flood control project nila o bakit binabaha? 'Di ba kung walang problema dapat yung tubig, yung tubig mismo ay hindi kahit malakas yung ulan, hindi mo makikita yung baha. Didiretso siya talaga doon sa mga kanal at sa mga areas na palabas, 'di ba? So bakit nang sasabihin na yung aming lugar pag binaha uhupa din. 'Di ba? So kalokohan Ang bilis ng pagloloko.
mismo sa Davao City, right? Okay. So, in my opinion, kung sasabihin ni Paulo Duterte na, ay, hindi naman 'to baha dito. O bakit inuulan yung mga kababayan nila, tapos may mga stranded pa. O, pakita ko sa inyo yung isang video, May 26. Walang ano 'to, walang bagyo dito, pero grabe ang baha. Oh, okay. So, sa Davao 'yan. So, sa Tuna Choice Grills. Okay, saan pa? January 18. Ba't ang grabe ang baha dito? Iwan ang ganito. Ah, grabe, 'di ba? Okay, saan pa? Anyway, 'yan, 'yan. Kailan 'to, May 2? Wala pong bagyo dito, Ba't binabaha kayo? Grabe, oo, hanggang tuhod, Ah, so sino niloloko ng mga Duterte dito? Yung lugar nila hindi man lang ma ma ma-fix, 'di ba? Oh, so sa pagkakarinig ko sabi ng mga tao do'n, kahit konting ulan ay binabaha na talaga. Tapos dito merong mga problems about, ah, flood control issue. Konektado pa si Bongo, 'di ba? Imagine guys, yung flood control projects ay isa sa mga, company ay nasa pamilya ng mga Go, 'di ba? So kasama na 'yan, yung pamilya ni Bongo, yung tatay niya tapos yung kanyang half brother. So, 'wag na tayong maglokohan, 'di ba? Sabihin na lang ng totoo kaysa sa, um, kaysa sa uutuin mo naman yung mga taga Davao City tapos sasabihin mo yung flood control project ay okay lang pero binabaha pa rin kayo, 'di ba? So, guys sa mga Davao, I'm sure meron ding mga taga Davao na hindi gusto ang mga Duterte. So, sa mga DDS diyan sa Davao, mas mabuti na po na tignan yung sitwasyon niyo. Tignan niyo yung mga sinasabi ng mga leader niyo doon sa inyong lugar. Nasaan sila nung mga panahon ng bagyo? Nasaan sila? Nasa Netherlands. Nasa ibang bansa kasama yung nakakulong na tatay nila, 'di ba? O kayo, nandiyan kayo sa Davao pero binabaha kayo, pero hindi mo makita yung mga leader niyo. So ano 'to, 'di ba? So napaka-insensitive ng sinasabi ni Paulo. So, paki-explain na lang po yung 51 billion na binigay sa'yo ng panahon ng tatay mo. 'Di ba? Okay, so guys, if you have any comments or suggestions, please like and subscribe and I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.